Ito na po ng umaga. Ngayon. Nagbabalik po dito sa Walang Bola Puro Tama, samantala na nilinaw ng Manila Electric Company o Meralco na lahat ng laman ng electricity bills ng kanilang customers ay aprobado at dumaan sa mahigpit na regulasyon bago ipatupad. Ayon kay Meralco Vice President Joe Zaldariaga, malinaw na nakasaad sa bill ang breakdown ng mga singil kabilang ang generation, transmission at mga government-mandated charges tulad ng senior citizen subsidy at universal charge. Gate ng kumpanya, ang mga ito ay pinapatupad hindi lamang ng Meralco kundi ng lahat ng distribution utilities sa bansa at direktang nire-remit sa gobyerno. Kaya't hindi ito kita ng kumpanya. Nilinaw din ng Meralco na hindi nagbago ang kanilang distribution charge mula nang ibaba ito taong 2022. Kasabay nito, tiniyak ng kumpanya ang patuloy na pagbibigay ng impormasyon sa mga consumer para maiwasan ang maling impormasyon tungkol sa kanilang singil sa kuryente. Dahil dyan, Dahil dyan, huwag na natin patagalin. Ha? kasama na natin. Ay, kasama na natin. Ha? Mm-hmm. Balita ko, ano to, sikat na sikat ito ngayon. Ngayon, trendsetter. Di ba? Ang Senior Vice President ng Meralco, si Sir Joe, Manong Joe Zaldariaga. Good morning, Good morning Sir po. Joe. George, Joanna, maraming salamat sa pagkakataong binigay niyo sa akin. Pinromote ako ni George, Vice President po ng Corporate Communication. At the same time, tayo po yung tagapagsalita ng kumpanya. Tama kayo, no? Lahat ng cost components na tinatawag sa electricity bills ng Meralco ay bago yan ilagay sa mga electric bills ng customers, kailangan yan meron tinatawag na prior approval. Ibig sabihin, kailangan yan dumaan sa approval ng ERC, nakasaad sa batas at merong enabling law. Mainit na issue ngayon yung lifeline rate. Yan yung subsidiya sa mga programa ng mahihirap gobyerno nating kababayan, mga 4Ps at yung senior citizens. No? Yung senior citizens, ito naman yung ayuda na binibigay dun sa mga mahihirap na matatanda. Unahin natin yung lifeline Okay. rate, Subsidy. Sir Joe. Yes. Magkano, anong porsyento ng electric bills Ito, ang napupunta sa lifeline subsidy? Yan. Ito, ang ganda ng tanong mo, George. Kasi to put things in perspective, 1 centavo per kilowatt hour. Uy. 1 centavo. So for example, for a typical customer na Meralco, babanggitin ko na kasi karamihan, 200 kilowatt hours a month. No? Pag minultiply mo yung 1 centavo sa 200 kilowatt hours a month, 2 pesos. 2 pesos. So 2 piso yung parang pinakatulong sa mga mahihirap nating kababayan dahil sa batas yan. No? Ang enabling law, meron yan enabling law. Teka, RA 11552. Yung binibigyan ba natin, yung tinutulungan natin sa ilalim ng lifeline subsidy, nagbabayad din ba sila ng lifeline subsidy? Hindi. Oo, kasi sila yung sumasalo nung subsidiya na binibigay ng mga subsidizing consumption. Tulad natin tatlo. Diba? I am sure more than 100 kilowatt hours ang inyong consumption. So yun yung ating binabayad para, kunyari, 200 kilowatt hour user tayo, 2 piso, ambag natin dun sa mga mahihirap. Kino-cover natin yung usage nila. At ito yung usage na from 0 to 50 kilowatt hours, 100% po yung kanilang... may gumagamit po ba ng 50 kilowatt? Meron yan yung mahihirap talaga. Isang ilaw, isang electric fan. I think yun lang. For a month? Yung mahihirap, yung sobrang mahihirap talaga. Kaya nga yun, talagang imbis na magbayad sila, meron silang talagang subsidiya. Ngayon ang tanong ng madami, bakit tayo yung nag-subsidize para sa kanila? Kasi yun yung nakapaloob sa batas, itong expanded lifeline rate law, Republic Act 11552. Ayon sa batas, ito ay isang cross-subsidy mechanism. At sa mga kababayan po, huwag ko kayong magagalit sa akin na nagpapaliwanag lang po ako. Kasi George, alam mo, Lagi kasi kayo eh. Oo.
akala nila ako yung naglagay ng lifeline doon sa bills ng customers. Yun yung mga nakikita ko, sabi ko, hindi po, I am just trying to explain, just as government is trying to explain, just as we in the industry are trying to explain. And ito po, hindi po ito isolated sa Meralco franchise. Pwede ba nating pagsalitain yung... Nationwide po ito, mula Batanes hanggang Hulo. Lahat po yan, meron ho yung electricity bills ng lifeline rate. Bakit hindi yung nagpasa ng batas na yan ang pagsalitain natin? Well, kasi para siyang ginigisa, no? Well, kasi kami, George, nandoon kami sa tinatawag na dulo ng supply chain. Kami yung nagbibigay ng bill eh. Hindi, pero... Kahit naman every month, di ba? Ano yung pinakamalaking component buwan-buwan? Generation charge. Hindi, pero ito, linawin natin. Lifeline subsidy, para po ito dun sa mga mahihirap talaga. Correct. So, hindi naman po ito sabi persahan na paghingi ng pagbibigay ng tulong sa mga mahihirap. Hindi naman. Hindi. Diba? Kasi akala rin nila na antemano, yung mga distribution utilities, basta na lang nilagay yun. In-implement yun without any approval. Hindi po. Batas po yan. As I mentioned, ulit-ulitin ko, expanded lifeline rate law. Sakop po ito ng tinatawag na enabling law para ma-implement po ito. Susunod po kami. Kasi kung hindi namin gagawin to, then kami naman yung lalabag sa batas, and we cannot do that because we are a heavily regulated entity. So up to 50 kilowatt hour per month? Ito, yung 0 to 50, 100% ang discount. 100%. 51 to 70, 35%. 71 to 100, 20%. May 20%. So yan yung pinakamahihirap, kumbaga, Yes. na kumukonsumo. Yes. Ngayon, Threshold. may data ba tayo dyan kung gaano karami? Opo, yung mga ayan. from 0 to 100 kilowatt hour na gumagamit? Wala. Siguro ito, George, sa ngayon, ang nakapaloob sa programa, mga 30,000. 30. Kasi 30,000, iniba namin okay. ito eh. Iniba namin yung implementation batay sa batas. Dati, previously, walang distinction. Basta ang konsumo mo, hindi lalampas ng 100 kilowatt hours kada buwan. Kahit taga-kondo ka. Kunyari, negosyante ka, may mga paupahan ka, umalis yung tenant mo, yung paupahan mo, walang tao. Natural, hindi yun naabot ng 100 kilowatt hours a month dahil wala namang gumagamit. Paminsan-minsan, pupunta ka doon, palilinis mo siguro. Subsidized yun. Pero Kaya ngayon, umabot ng 30,000. Pero ngayon, nung in-enacting tuloy itong batas noong 2021, kailangan targetin natin sino lang ba yung dapat na makakuha nito. So sa ngayon, 30,000 beneficiaries. pero linawin natin, bago sila mabigyan yan, kinakailangan mo nilang mag-apply at may certification ng DSWD. Correct. Tama? That is correct. Or 4-piece. So hindi ito... Hindi automatic? Hindi po. Well, meron list na binibigay yung DSWD. So kami, i-implement namin yung list na binibigay nila. Pero hindi pa po ito umaabot sa sabi nila, may lahat ng mahihirap na milyon binigyan namin. Hindi po. Kasi marami po sa online naghahanap. Ba't kami ganito? Yun ho ang papakiusap ko lang po sa online sa mga kababayan natin. Siguro mag-fact-checking tayo. Hindi mo natatanong, George. Ako ay isa sa mga nagtataguyod doon sa tinatawag na media and information literacy. Kumbaga, yun lang katotohanan at pawang katotohanan lang ang dapat po natin ilabas. Kasama nga ako doon sa Think Ka Muna campaign ng Media Quest. No? Kasi pag meron ng disinformation at pinaniwalaan na agad yan ng mga kababayan natin, ang hirap ng i-correct lalo pag nasa mindset na nila yan. I think after namin mapaliwanag ng lahat ng ito, ang susunod kong gagawin, George, as part of our advocacy, at samahan niyo ako dito, Joanna, is to really embark on a media information literacy campaign, an honest-to-goodness, truth-telling project, para yung mga ganitong sitwasyon ay maiwasan. Naging paborito na nga ako ng mga netizens, kaya lang kuminsan below the belt na din yung mga at biglang nakita ko yung biglang surge
dun sa aking personal page at doon sa Manong Joe, no? Biglang nagka-surge. Ito pa. Nagsimula unusual yan surge. April billing eh. Ito, baka sabihin mo, fake news ito mga sila. Ito, ini-screenshot ko talaga ito. Oo. Yung mga Nakalagay. naka-solar daw, mga nagpipilit magpa-install ng solar Oo. para makatipid daw sila sa kuryente. Ito ang sabi niya, kahit naka-solar na kami, nagtitipid pa din kami. Pero bakit ganun? Magigising ka isang araw, kasama pala sa subsidy. Yan yung lifeline subsidy. Pilit magpa-install ng solar Oo. para makatipid daw sila sa kuryente. Ito ang sabi niya, kahit naka-solar na kami, nagtitipid pa din kami. Pero bakit ganun? Magigising ka isang araw, kasama pala sa binabayaran mo ang kuryente ng iba. Well, Yan yung lifeline subsidy. Yan yung lifeline subsidy. Oo. Now, ano next steps? We will leave that up to the wisdom of government. Kasi wala naman kami magagawa. Ini-implement lang namin yan eh. Kaya lang ang nangyayari, sa amin sila nagagalit, sa kami yung pinupuntirya. When in fact, we're just merely implementing it together with the other distribution utilities and electric co-ops. Dati ba nung walang lifeline subsidy, tanong ko Well, George, matagal ka na sa Meralco, di ba? Dati ba nung walang lifeline subsidy, nakakabayad ba sila o mas madalas ang jumper dahil nagnanakaw sila ng Yung kuryente? mga low income. Nung walang lifeline subsidy. Well, yung issue sa pilferage, medyo na-address na natin yan. Bakit? Anong ginawa namin, George at Joanna? Inakyat namin yung mga metro. Okay. Mas mataas. So, hindi na nila ma-access. Tapos may tinatawag na guard na nakapalibot doon na talagang delikado. So, they refrain. Pero meron pa rin. Meron nga kaming storya, di ba? Yung mismo naman linya ng ninanakaw, unfortunately, nakikitilan sila ng buhay. Yung mga high voltage. Pero yung mga high voltage namin. So, Seryoso. makikita mo talaga na this all stems, I think, from the situation economically ng marami nating mga kababayan. But still, sa akin, mahirap po isapalaran yung buhay natin kung tayo ay magnanakaw ng kuryente, kung nanakawin natin yung mga linya, hindi lang sa Meralco, no? Binabanggit ko na nationwide. Kasi pwede tayong mawalan ng buhay pag minalas tayo at hindi natin natansya yung gagawin nating hakbang. And the best thing to really do is to report to us kung may mga alam kayong ganyang situations na may electric pilferage na nangyayari sa lugar nila, meron silang sinususpetsahan na mga illegal connections, i-report lang sa amin. Kaya nga, I would assume na dahil dito sa lifeline subsidy na ito, batas, naiwasan na ang pagnanakaw ng mga maliliit. Kasi natutulungan na sila ng mga kayang magbayad ng kuryente. Correct. Diba? Parang hindi na sila kailangan magnakaw. Tama. Diba? At saka this is a total, it should be a societal effort. Yes. Government, public sector, non-government organizations, down to the barangay level, kailangan talaga dito tulong-tulong. Tayo naman, we are a barangay system, di ba? So down, I think, to the barangay level, kailangan lang talagang magtulungan at provide us, kasi hindi kakayanin ng Meralco ito mag-isa. This is a total effort. Pati itong information dissemination campaign, kaya nagpapasalamat ako sa inyo, George at Joanna, at nabigyan niyo ako ng opportunity to explain this and to somehow put the things that are being discussed in the proper context. Kasi minsan, gumugulo na yung usapan eh. Teka, Sergio. Isa pa lang yung pinag-usapan natin. Lifeline subsidy pa lang yun. Ang senior citizens discount. Okay. Yan. Ito ha. Dalawa Basahin ko na ito. Papahintulot nyo. Yung senior citizens discount, nakasaad dito sa Republic Act 9994. 999. O yung Expanded Senior Citizens Act of 2010. Equivalent nito, no? 0.0001 per kilowatt hour na singil sa mga customer. So kung ikaw ay 200 kilowatt hour user, I think 2 centavos. 2 centavos. 2 centavos. Oo.
bukod Wala pa, ka na nga makikitang 1 sentimo ngayon, George, di ba? meron pa ba? So, nung panahon ko meron nun eh. Tawag namin doon mamera. Mamera. Oo. Yung Meron lapu-lapu. pa, may Lapu-lapu yun. Inabot mo din, no? Inabot niyo. Natin, pero malaki naman ang tanda ko. So, meron, nung panahon naman ng mga magulang natin, kusing. Kusing. Kalahati Isang ng mamera. Kalahati na mamera. History, kaya po tayo ano na rin pwede pero- na tayong repository ng history, George. Tayong dalawa. Ay, National Library. Ay, hindi. Pero ito, bukod pa ito dun sa actual na senior citizen discount na ibinibigay sa mga Meralco customer na senior citizen. Hindi, ito na yung Iba pa yun. ito na yung pinaka-senior citizen. Yun na yun. discount. At saka hanggang 100 kilowatt hours lang. Yung mahihirap na senior citizens. Okay. Yung actual discount nila, ako kasama na ako doon, senior na ako. Yung 20%, yun yung sa mga restaurant. Sa grocery, oo nga. meron din yata maliit sa grocery, pero mostly gamot. So, kailangan ba Kain. nakarehistro sa kanila yung metro, Yes. yung bill? Yes. Para Kasi kung mabigyan nasa sila anak ng ano? nila, hindi. Kasi hindi naman senior. So, may tanong sa akin, paano kung nakikitira ako sa anak ko? Ano, ang importante, ma-establish, hindi pa pwede kasi service ng anak mo yun. Pangalan. Pero kung sa'yo yun, di ba, nakapangalan sa'yo, sa'yo yung tirahan na yun na nag-apply ka, mapupunta sa pangalan mo, magkaka-discount ka. As long as your typical consumption does not exceed 100 kilowatt hours a month. Natutukoy niyo po ba kung buhay pa o hindi na? Kasi di ba may mga seniors naman ng... Kasi baka sabihin ng mga nagre-reklamo kasi lahat naghahanap ng butas ngayon sa Meralco eh. Manong Joe, buhay pa ako! Well, we are assuming kasi yung namang mga kababayan natin na for example, nawala na yung senior na kasama nila sa bahay. Marami naman nililipat ulian sa pangalan nila. Ngayon, kung hindi na, kunyari, wala na yung senior, no? And ire-report nila yan, then babalik yan sa regular service na ang anak o yung asawa, for example, senior din, ilipat lang niya yung pangalan niya doon. Ayan. Pero hindi naman automatic. Halimbawa, hindi. yung metro nakarehistro nung 1930 pa, ganun. Hanggang ngayon. 1930. Wala na kaming hindi ko alam Luma kung na ano. yun. Hindi ko na inabot yun. Nanay ko pinanganak 1932. 2026 na, hindi ba nadidetermine na Meralco, ang tandaan na nitong bill na to, bigyan na kita ng discount. Hindi ganon? Hindi. Hindi ganon. Kailangan po i-apply. Ayan, Pangalan, i-apply. ipangalan sa seniors. Yes. So that's a kailangan senior citizen. O di, total pinupuna kayo ng mga netizen. Oo. Ano pa? Yung mga bayarin. Ang sinasabi nila, pati yung mga renewable energy, yung gumagawa ng kuryente, Nakalista. binabayaran din natin sila. Sinasubsidize din natin sila. Ano ba ang totoo dyan? Dalawa yung sinasubsidize na renewable energy. Una yung fit-all o yung fit-in tariff allowance. Ito may uniform charge sa lahat ng end users equivalent to 20 centavos per kilowatt hour para suportahan ng mga renewable energy projects sa Pilipinas. No? Isa pa yung GEAOL, yung Green Energy Auction Allowance. Sinisingil sa mga consumer para rin sa mga energy projects. Ang koleksyon nito nasa 3.7 centavos Hindi per ba kilowatt pareho hour. lang yan? Iba yata ang approach in terms of the implementation. Okay. Kaya iba yung sa fit-all, ito sa GEA Energy Auction Allowance are the two subsidies being provided to support yung tinatawag na renewable energy push ng Pilipinas. Pero to sum it all, lahat ng ito, hindi Meralco lang ang nagde-decide. Hindi. At saka hindi lang Meralco Oo. ang meron ito. Lahat. Lahat ini-implement ito nationwide. So, I guess if there are discussions relevant to this, ang Meralco is just going to implement whatever decisions government will make. ERC. Hindi ERC ito sa Congress na to, George. Siguro ito yung nakalimutang ipaliwanag ni Manong Johnny noon, kinamatay. Sabi niya, gusto ko, happy ka.
Hindi niya na ipaliwanag ng ganito kaliwanag. Di ba siya yung nag-unbundle? Di ba? Para di ba? Try kong bumalik sa history. Previous to 2001, yung bill natin, nakalagay lang, generation, transmission, distribution, Tama. other charges. Maliit lang yung bill ng Meralco. Nung in-enact into law yung EPIRA, Electric Power Industry Reform Act ng 2001, kung di ako nagkakamali, in-unbundle lahat ng bill. Kaya ngayon, Yes. makikita mo yung Meralco bill, pag tinignan mo sa likod, andun lahat, down to the last centavo. Yes. Down to the last centavo. Tapos yung pagkakautang ng napukor nung panahon na yon, nilipat at yung assets nilipat sa Power Sector's Assets and Liabilities Management Corporation. To make the industry more competitive in terms of the industry as a whole, no? So yung generation sector, diniregulate yun. Ibig sabihin, hindi na siya sakop ng regulation because ang labanan ngayon, nyari kami Meralco, kailangan namin ng supply ng 200 megawatts. Yes. Papadala kami ng notice of competitive selection process. Bidding, CSP, in layman's terms. No? Ibibid. Ano yan? Yung bidding na yan is very transparent. Kung sino yung pinakamurang presyo, yun naman nanalo. Dahil deregulated na yung industry. Pero ang transmission at distribution is still regulated. Kasi regulated siya kasi wala naman ibang competitor, di ba? In terms of the NGCP, Yes. nationwide, sila lang yung grid operator. Dito sa Meralco franchise area, kami lang. Sa Visayas, for example, may Iba naman. Beko, may Beko. Meron naman sa Cagayan, for example, sa Palco, etc. No? I hope my Ayan. memory still Kat- serves. So yun yung historical perspective. Based on what I still remember. Kung kinaalala ko pa, George. Actually, meron isang kongresista Oh. sa QC. Ang sinasabi po na pinapatigil po sa Meralco ang di umano'y pagpasa ng dagdag singil sa consumers. Hindi namin pwedeng ipatigil po yan nang wala kong kaakibat na Batas. order ng regulator at enabling law. Kasi malinaw na malinaw sa batas, kailangan lahat ng distribution utilities, lahat ng electric cooperatives, patupad nyo to, nasa saad sa batas ito. And then, of course, all the rates, figures, down to the last centavo, bago implement yan, may prior approval. Ang hindi pa masyadong umaangat sa usapan na to, actually, kami nagpapaliwanag sa lahat ng mga rates na to, pero ang talagang amin lang, yung distribution charge. Distribution. Mahigit 10 taon na pong hindi gumagalaw yan, bagkus bumaba pa noong 2022. Okay. Yun lang. Kaya nga dun sa bill, meron nakalagay lahat doon, ano? Lahat yung pass-through charge, maliban dun sa distribution charge, nakalagay Meralco. Oo. Ito. Pero ako nagpapaliwanag para sa lahat ng bills. Kasi kami yung end user. Ito, total, may ganyan suggestion ng isang congressman. Ngayon, Q- ang tanong ng ilan, doon sa mga na-unbundle na mga charges, enumerated charges, meron ba silang hindi pwedeng bayaran doon? Pwede mag-skip nila ito. Halimbawa, hindi, ayokong bayaran yung kuryente ng mahirap. Sa 4 Hindi ko piece. babayaran yung lifeline subsidy. Mga ganon. Hindi O pwede. kaya yung other charges. na yun Ganon. eh. Hindi pwede, batas na yun. Batas At na saka, yun. nasa total bill lahat ng... Hindi, kaya nga, halimbawa, online. Nag-online ako. Nagbayad ako. 493, alam mo yung bill ko. Ang lifeline subsidy, 3 pesos. 3 pesos. 490 lang ang binayaran ko. Hindi kakagat, George. Hindi ba kakagat yun? Hindi ka kagat. Magpupula lang yun. Muntik ko nang gawin. Hindi pwede kasi ang i-recognize na system yung total amount. Yung total total amount. amount. Ayan. Yung matagal daw pong pasa ng publiko yung system losses at Okay, inefficiencies. Yan. Maganda na. Systems distribution. loss. Wala raw kayong kalugi-lugi. Ayan. Hindi, ang system loss, hindi lang din yan sa Meralco. In fact, sa electric co-ops, mas mataas yung level na pwede nilang i-recover. Kami, 6.5% lang. Hanggang dun lang kami. Pag lumampas kami dun sa 6.5%, hindi na namin pwedeng i-recover yan. Ano ba yung system loss? From the generating plants to the transmission grid, down to the distribution
substations and feeders, meron yan tinatawag na line losses. No? Natural inherent sa system yan. Parang for example, George, bumili ka ng yelo, isang bulto ng yelo, at dinala mo for example from, kunyari, taga Sampalo ka, dinala mo sa Pasig. Binili mo ng isang bloke na 1 kilo. Pagdating nun sa Pasig, hindi na yung 1 kilo. Kalahating kilo na lang. Halimbawa. Hindi, may konting, I am thinking na nakaano ka naman eh. I am assuming naka-refrigerated van ka naman eh. Okay. Pero kahit na ganun, meron pa rin mawawala yan Yes. during transport. That is a natural consequence of heat loss na tinatawag. No? Kasama din yung maliit na aspeto ng pilferage which we are addressing. Kaya nga, again, nakapaloob ito sa rules, no? At meron ding batas na nakakasakop dito. Hanggang 6.5 ka lang. Hindi ka pwede lumampas dyan. Ang Meralco actually is below 6%. At tinatrabaho talaga namin yan hanggang mapababa namin yan. Now, how do you lower system loss? By continuously investing in your infrastructure, strengthening your system, modernizing it, ang kanong tinatawag na advanced metering infrastructure, yung smart meters, yan ang solusyon. The solution to further lower system loss is through modernization. If we want to continuously improve on our electricity service, kailangan natin ma-modernize yung system, and we need, sa power generation, we need more suppliers, we need more capacity para bumaba yung halaga ng kuryente. Yung halaga ng kuryente at yung mga pagkasayang nito dun sa Correct, iba. correct. Oh, yan. So makikita pa rin nila sa bill nila. Teka, baka yung iba dyan, tanong na, tataas daw ba ngayong Mayo? Ngayong next month. Meron tayong two factors na tinitingnan that can mitigate whatever mitigate or somehow further reduce kung sakali man yung rates natin for May. Ano to? Pinag-utos na iklian yung refund period namin from 36 months or 3 years to 12 months. Sa residential customers, this will be an additional 23 centavos reduction starting May. Dagdag mo pa yung hindi nasisingilin na value-added tax dun sa gas plants, no? Dahil yung Malampaya has been exempted from paying VAT. So nakapaloob din yan. Yung fuel na ang ginagamit ng mga gas plants ay galing sa Malampaya. Wala nang VAT yun, no? Kasi may VAT din eh, yung mga components natin eh. So roughly, I think, estimate lang ito tingin ko nasa 20 centavos more or less yan. So combine both, may tinitingnan na tayong reduction of 40 centavos to 43 centavos. Wow. Reduction. Pero hindi natin alam magkano ba yung generation charge natin para sa buwan ng Mayo batay sa April supply month. Yun yung kailangan nating tingnan. Kasi Hindi pa natin alam. apektado ng krisis yon, yung mga supplier. Correct. Di ba? Nagkaroon ng problema sa Middle East. Yes. Binomba yung Qatar. Yung gas facility ng Qatar, heavily damaged. Qatar, isang napakalaking supplier ng natural gas, liquefied natural gas o LNG sa buong mundo, kasama na tayo. So of course, this will trigger an increase doon naman sa LNG plants. So yun yung mga pumapasok na mga bagay in place. Kaya nga ako sabi ko, pag ako tinatanong, ano ba talaga ang long-term solution? Mas maraming mag-invest sa Pilipinas ng power plants. Yes. Invest. Yun. Let's add capacity to the system. Let's modernize it. Diba? That is the only way. And then, as far as the rates are concerned, well, nandyan na yan eh. We will leave it up to the wisdom of government to see what else can be done. Kasi ang mga tao ngayon sabi, bakit namin sinasubsidize yan? Well, it's there. It's in the law. Now, that will be up to the wisdom of government to determine kung ano yung next steps. Kaya wala naman kaming kapangyarihan, George at Joanna, na
baguhin kung ano na nandyan. Oh, si QC Rep Suntay, baka kaya niya. Kasi may hinihiling siya. Wala yun. Baka ini-imagine niya lang yun. Mahilig mag-imagine yun. Diyan sa Congress po magsisimula ang lahat. Hindi. Hindi, marami rin nagsasabi na way forward, the move forward is nuclear. Yes. Nuclear. Nuclear, kasi proven naman yan as far as the cost is concerned, mura talaga. Para hindi Tapos, tayo maapekto ng ano. Mura talaga, no? Tapos, matagal ang buhay. Ang kailangan lang sigurong ipaliwanag ng mabuti dyan ay yung social acceptance. Yeah. Yung pagtanggap ng publiko, lalo ng community, Yes. kung saan i-house yan. But we have proven, although there were accidents, gulay ng Chernobyl, di ba? Nung nagkaroon ng tidal wave tsunami sa Fukushima, no? Yung mga acts of nature, yung sa Chernobyl yata, parang human error, pero Yes. yung sa Fukushima, it was nature. No? Pero those are isolated cases because nuclear is prevalent in many developed countries. Yes. Wala ka naman maririnig na naging problema yung community. Oo. At ang consequence ng pagkakaroon ng nuclear power is really cost. Siguro pag ako retired na George, magtaambong na lang tayo. Napaliwanag natin lahat. Oo kailangan talaga kasi Wisdom. may Kailangan nabuong wisdom. stigma patungkol dito sa nuclear na to Ewan ko. For 4 decades na ata. Anyway, saka na tayo mag-history lesson Oo nga, uli. oo. At least ngayon, medyo malinaw-linaw na. Yun And then, tsaka, laging tanong ng bayan. at least may magandang dinalang balita sa atin si Sergio. For month diba? of May. For month of May. Yung Baka. baka. Hintayin pa natin. Kung Eh, sakali man siguro tumaas yan, George, mamimitigate na nung 40 kasi yung something. refund ninyo, di ba? May refund. Yeah, yung refund at saka yung wala ng VAT yung Tama natgas. ba ako? Teka, sorry Tama ba ako? Kayo ang nag-request na mag-refund? Yes. At in-approve lang ng ERC? Di ba? Siyempre, may kakakibat sa order, ni-review nila yan, Oh. tapos yung final rates, kanila din galing. O, di ba? Pero Tama kayo ako dito. nag-insist. Last week ko sinabi yan na, linawin lang muna natin hindi nagsimula sa ganitong ganyan yan. Actually, Meralco ang nag-initiate yan, kako. Silang nag-file. Sabi, ERC, magbabalik kami. Galante kami. Hindi naman. Hindi naman galante. Hindi naman sa galante, George. Nakita namin na yung gastos at yung cost as far as the service delivery we provide, merong kaming over-recovery that we need to May kailangan return to the ibalik. public. May Yan. kailangan ibalik. Because as a responsible corporate citizen, that is your responsibility. Yun. Huwag mo nang hintayin yung regulator na makita yon. Ikaw na mag-submit nun. I think Meralco lang ang gumagawa nun sa pagkakaalam ko. At dahil dyan, Dahil dyan, may kiss kayo. Ganyan lang po talaga. Salamat. Light lang. ayan, thank you, Thank you, Sergio. thank At you have any message sa yung mga basher? Huwag naman. Sa lahat. Pambirang buhay ito. Sa lahat. Huwag lang sa basher. Sa lahat pala, sa lahat. Sa mga netizen, yan. May nagsabi nga sa akin, Hmm. ito kaibigan ko pa ito medyo hindi maganda yung dating sa akin. Sabi niya, mukhang sa ngayon ikaw yung paboritong masarap murahin Joe. Sabi niya. Dahil sa mga nangyayari. Sabi ko, okay lang kasi trabaho ko to, George. Diba? So, it goes with the territory. Naiintindihan ko, nauunawaan ko yung frustration ng mga kababayan natin. Mataas yung mga bills nila kasi nung April nung dumating na. Yes. So the first reaction really, pag mataas yung bill, parang nung tumaas yung gasolina. Unang-una, syempre magagalit kayo. Bakit ganito? Diba? Bakit tumaas? Pero ako, mahinahon kong pinapaliwanag. Tingnan nyo yung bill nyo. Tingnan nyo yung graph. Kasi may graph, 1 year yan Yung graph, nakalagay, ano yung konsumo mo As For this compared month. sa last year. compared to sa last month. Last month. Pag summer, yan yung tinatawag namin seasonality of consumption. Tumataas ho talaga yung konsumo. Eh syempre, pag mas marami kang ginamit na kilowatts,
at ni-reflect yan, mas marami kang ginamit na kuryente, magre-reflect yan, you used more kilowatt hours. Yung kilowatt hours na yon may kaakibat na peso cost. So, multiply mo yung nadagdag mong usage with the current kilowatt hour price, lalabas doon makikita mo, kaya pala tumaas. Mas madami ang gamit ko. Simpleng paliwanag lang yan eh. Di ba pag sumakay ka ng jeep? Yan. Pag sumakay ka ng jeep, di ba, first 4 kilometers, ito lang ang bayad. Pero pag sumobra ka ng... Bayad ka ng Dagdagan. dagdag. Di ba, nagbadagdag ka ng bayad? Ganon din sa paggamit ng Ang kuryente. problema kasi, Di ba? ang nakikita kong concern, hindi naman problema, let me rephrase it. Nakikita kong concern kasi sa kuryente, hindi ka mukha ng gasolina, diesel, kerosene. Bibilin mo muna, di ba? Oo. Bago mo Gagamitin. magamit. Sa kuryente, gamit muna ako Bago bayad. bago bayad. Bago So, bayad. minsan hindi ka conscious sa usage mo. Hindi mo pa binabayaran eh. Aha. Gamit ka lang ng gamit eh. Pagdating ng bill at saka mo makikita. Kaya kami, meron na din kaming service, although limited pa lang ito, Prepaid. 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 Napansin namin na mas conscious yung mga kagababayan natin kasi binayaran na nila. As opposed to yung postpaid. Pero wala pa tayo dun sa level na masasabi mong ang madami na. But there will come a point in time when customers will really have the power of choice. Parang sa ano, 'di ba? Sa telecom may prepaid, may postpaid. Very well said. Okay. Maraming salamat po, Sir Joe. Sir Thank you. Joe. Thank you sa pagkakataon. Thank you. Kaibigan George, Joanna, kumusta mo ako sa aking matagal ng kaibigan ako? At Nanonood yan. 40 plus years ko ng kaibigan, paring Vic. Kumusta ka na? 40. Alam mo, hindi mo natatanong, yan ay mga kaibigan ko sa ABS-CBN. Yeah. Nung kami ay magkakasama. Nag-ABS ka din, di ba? Si GMA ako. GMA, Sorry. At least, di ba, nandito nakita-kita. Si Mang Jo po ang original na radyo patrol. Yan. Kita mo naman. hindi po, sa TV po tayo. Alright. Thank you. Magbabalik pa rin po ang inyong mga lingkod, George Bandola. At Joanna Luna. 10:09 na. Bubusugin ang inyong